Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin ha. At ano nga pong masasabi nyo ha, dito po sa pinost ni Madam Rowena Guanzon sa kanyang Facebook page na kung saan tila bagay binubulungan po ng dating Marcos Sr. Ang kanyang anak na si Marcos Jr. Kabayan. Nilagyan po kasi ng caption ni Madam Rowena Guanzon. Ano po nilagay niyang caption mga kabayan? Tapos, tila bagay, ang sinasabi yari ka nak. Bakit po mayayari si Bonget, mga kabayan? Hindi po ba? Kagabi lamang po, di po ba? Nagsalita na po ang kanyang ate. At inilabas na po ang katotohanan na ito po talagang si Bonget ay gumagamit daw po ng pulburon. At malaki ang problema ng kanilang tatay dito kay Bonget. Habang ito po ay nagbibinata dahil natututo pong gumamit ng pulburon. At ayon na rin po kay Madam Amy Marcos, ang naisip po niya para magtino ang kanyang kapatid ay ipakasal nga po kay Madam First Lady Lisa Marcos. Pero sa kasamaang palad mga kabayan, nung nagkatuluyan po ito pong si Madam Lisa at si Bonget, mas lalo daw pong lumala mga kabayan. Mantakin mo, kakaalmusal pa lang o sabay sa almusal, nagja-jamming na po ng pulburon. Sino ba namang hindi, diba, mangingiwi pag ganyan po ang yung ginagawa? Sipin mo, mula umaga, almusal mo, pulburon. Di po ba? Pati po yung asawa ni Don Salveta na si Anton Lagdameo, nadawit po, nasama po nakasama daw pong nagja-jamming. At sa tuwing nagpa-party po sila ng pulburon, may pulburon party daw po si Manang Amy pa at ang mga presidential security ang naglilinis ng kanilang mga pinagjamming. Yan po ang naidudulot siguro ng, siyempre, pag naibigay sa iyo lahat, di ba? Lahat nakukuha mo Naghahanap ka siguro ng thrill sa buhay mo. Kaya po natutong gumamit ng pulburon. Ito si Bonget. Ito naman po ay galing sa kanyang ate na talagang gumagamit daw po ang kanyang kapatid. Si Lisa, maging ang kanilang mga anak, si Sandro, gumagamit din daw po ng pulburon. Di po ba? Ito po, kaya ito yung nakakatawang hirit po. Di ba naman Rowena Guanzon na, yari ka na anak. Mukhang matutulad nga po itong si Bonget sa kanyang tatay. Natulad po ng sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Ano po bang pronouncement ni Pangulong Duterte patungkol dito kay Bonget? Ito po mga bayan. Ito po ang kinakatakutan ni President Duterte na mangyayari kay Bonget. Pahinga po natin. Karamihan Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban
ng mga tao sa gobyerno. Evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ayun na mga kabayan, di ba? Yan po yung pronouncement ni Pangulong Duterte bago po siya ipa-kidnap Di ba? Ng gobyernong ito Yun po yung matinding pronouncement na baka sumunod itong si Bonget sa sinapit ng kanyang ama. Ang tanong, masusunod po ba? Susunod po ba? Magre-resign po ba? Mapapatalsik po ba? Yan po ang ating aalamin sa mga magdaraang mga araw. Kasi mga kabayan, yung sinagawang rally po ng INC, lumaganap po worldwide Ngayon, dun sa pagsasalita ni Amy Marcos, na ang kanyang kapatid ay bangag, na gumagamit ng pulburon tuwing almusal, siguro naman narinig po yan ng mga pangulo ng bawat bansa. Ano pong masasabi nila? Diba? Kasi ang mga pangulo ba ng ibang bansa papayag na ang kanilang counterpart gumagamit ng pulburon. Lalo na nga po yung Singapore Napakahigpit po niya sa pulburon. Bitay po yan. Latigo po yan. Pag nandun ka sa Singapore, yung paggamit ng pulburon, hindi mo pwedeng gamitin na pang almusal. Latigo ka dyan, Brad. Pati yung mga bansang Malaysia. Di ba? Lalo na sa Dubai. Latigo ka dyan. Yun ang aabangan natin kung i-call out mo siya ng ilan sa mga pinuno ng mga bansa. At dahil po dyan mga kabayan sa mga expose na lumabas, di po ba, lumabas itong expose ni Madam Amy at lumabas ang expose ni Saldico, magkasunod ba, mukhang may natabunan po. Sino pong natabunan mga kabayan? Si Congressman Ridon mga Si Congressman Ridon po natabunan na mga kabayan. Bakit? Di mo ba nag-iingay po yan si Congressman Ridon patungkol po doon sa Dolomite Beach? Naiimbestigahan daw po. Ayun nga po, natabunan na po mga kabayan. At masama po ang loob ni Congressman Ridon. Dahil natabunan na po wala na pong may pake. Kaya kasabi nga nila, sige sir, kung gusto mong yung issue na yung Dolomite Beach masakit sa mata at ayaw mo nakikita Dolomite Beach, balik mo na yung basura. Diba? Balik mo na lang yung basura. Pusang gala. Ang ingay mo Diba? Nakita nyo po ba yung Dolomite kahapon? Pinupuntahan ng mga kapatid sa iglesia na ganda-ganda mga kabayan. Ang ganda po Diba? Yung pinuputok ng tumbong neto ni Ridon, mga kabayan. Diba? Galit na galit po itong si Ridon doon sa nangyari sa Dolomite Beach di balik mo na lang yung basura sir para matapos na. No? Ganyan na lang po mga kabayan at magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam!